Hello po mga idol, welcome po dito sa aking channel, Boy YouTube. Ngayong araw po na ito, ipapakita ko sa inyo kung papaano nyo madaling maabot ang requirement ng YouTube kung interesado kayong sumali sa YPP ng YT. Bali, ang subscriber po ay mapapataas nyo ang watch hour o WH tataas din po at ang views tataas din po organically po. Hindi po manggagaling sa mga sub to sub o sa mga paid service. Lahat po ay manggagaling sa organic po mismo, sa mga natural na tao, normal na tao. Doon po manggagaling ang inyong subscriber, ang inyong WH at ang inyong views. Makukuha nyo po kaagad ang requirement na yan sa madali ang panahon. At ito nga po mga idol sa aking computer screen, ipapakita ko sa inyo ang WH na nakukuha ko sa looban lamang ng 48 hours o ng 2 days. Sa 48 hours po, ito ay 6.3K na WH po ang nakukuha ko. At sa looban ng 7 days ay 21K po mahigit. Ito pong picture na to ay screenshot ko sa aking cellphone gamit ang YT apps ng YouTube. At ito naman po ang aking WH sa looban ng 48 hours. Ito po, ang estimated views po niya ay nasa 38K. So kung monetize ka, ang kailangan nyo po ay views. Yan po ang dapat ninyong mapataas. At kung ikaw naman ay magsasali pa lang o sasali pa lang sa YPP, ang kailangan mo po ay subscriber at ang WH. Dahil isa po yan sa requirements ng YouTube para ka makasali sa YPP. At ito pong trick na ito ay very effective po ito. Ito po ay simple lamang at ito po talaga by default po. Pagkagawa mo pa lang ng YT account mo o ng channel mo sa YouTube, nandiyan na po yung trick na yon. Marahil hindi lang po natin ito pinapansin o hindi lang natin nakikita. Minsan kasi ang mata natin nasa harap na natin, hindi pa po natin nakikita. O marahil ay hindi mo pa po alam kung paano at kung ano ang gagawin dito. So, ito po ay simpleng trick lang. Ang gamit ko lamang po dito upang maabot ko ang ganitong WH sa looban ng 2 days, sa looban ng 7 days, at ang views sa looban ng 2 days, nasa 38K. Ito po, ang ginamit ko lamang po dito ay tamang metadata. Ang metadata po ay nandiyan na po sa inyong YT. Pagka-create pa lang po ninyo ng inyong channel, nandiyan na po yan. Hindi lang po natin ito nakikita, hindi lang po natin napapansin, o hindi lang po natin alam pa kung ano yung gagawin dito. So, ito po, i-guide ko po kayo kung paano po maglagay ng tamang metadata sa ating video content. At isa rin po sa nakatulong dito ay ang paglagay po ng end card, paglagay po ng end screen sa lahat ng aking pong video content. So, pupunta po tayo sa aking channel upang maipakita ko po sa inyo kung paano mag-create ng tamang metadata, maglagay ng end screen, maglagay ng end card. Pero bago po tayo mag-diretso doon, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito sa aking channel at bago lamang po kayo, wag na pong magdalawang isip na mag-subscribe, and I'm sure naman po na marami kayong mapapakinabangan dito sa aking channel. Before ko po malimutan, i-explain ko po sa inyo kung bakit kailangan natin ng metadata sa ating mga content dito sa channel na ito. Kasi po, ang metadata, ito po yung tinitingnan ng mga search engine. Ito po yung nagiging daan nila upang ma-index, upang mapuntahan, upang ma-recommend sa mga taong nagsisearch sa mga search engine ang inyong video content o ang inyong content sa inyong mga website. So, ito pong metadata ay napakahalaga. Ito po ang nagiging daan upang ma-crawl
mapuntahan ng mga search engine ang inyong mga content. So kung wala po kayong tamang metadata, hindi po makikita ang inyong mga content sa YouTube ng ibang search engine. So sa madaling salita po, searchable lamang po ang inyong video content inside YouTube. Pero kung nasa labas na po ng YouTube, kung wala po kayong tamang metadata o wala kayong metadata, hindi nyo pinapansin ito, hindi nyo nilalagyan ang inyong mga video content sa inyong channel, hindi po ito marirecommend ng ibang search engine at hindi po ito makikita sapagkat wala nga po kayong metadata sa inyong content. So ang mga search engine po kasi yan po ang kanilang tinitingnan upang ma-index po nila ang inyong mga content. So okay po, diretso na po tayo dito sa aking channel. Ipapakita ko sa inyo. Ito po, nag-install nga po pala ako ng TubeBuddy upang makita ko po ang score ng aking content sa YT. Ito po ang naging score ng aking kaka-upload lang na video kanina lang po. Ang aking pong score sa search engine optimization ay nasa 95%. So kapag mayroon po kayong metadata na inilagay sa inyong video content, lamang po kayo sa mga channel o sa mga video content na walang inilagay na metadata. Kasi po hindi lang po sa YouTube mariresearch ang inyong content, kundi outside YT po, pwede pa rin pong makita ito ng mga search engine dahil sa metadata. So ang maganda pong maging score nyo dapat dito sa search engine optimization ay dapat po ay at least mga 50% above. So depende po kasi yun sa mailalagay nyo o sa makikreate nyo sa na metadata sa inyong content. At ito nga po palang TubeBuddy app na ito ay hindi po ako nagbayad dito. Free lamang po ito. Ginamit ko lamang po ang TubeBuddy upang malaman ko po ang score ko sa search engine. So at ito nga po, nakita ko ang resulta ng aking ginawang metadata sa aking video content is 95%. So, kaya naman po ako hindi nagpipay dito, hindi po ako kasali sa YPP. So, ito po yung aking video na pinakita sa inyo. Ang metadata po ay ang title, ang description, at ang tags po. Ayan po. Ang tags po ay pwede lamang po ang 500 characters. So, ang title po as hanggang 100 characters lang po at ang description ay hanggang 5,000 characters lang po ang pwede. So pag sumobra po dun, hindi nyo po masisave ito sa inyong content. At dapat po ang gagamitin po ninyo na metadata ay talagang naayon po sa inyong video content kasi chine-check din po yan ng YT team. So para po walang maging issue ang inyong video content, make sure lang po na tama ang inyong title, ang inyong description at inyong tags na gagamitin sa inyong video content. So pagka ganun po, wala pong magiging issue dyan. Wala kayong magiging problema kay YT. At ang TubeBuddy po, kung nahihirapan po kayong mag-create ng tag sa inyong video content, makakatulong po ang TubeBuddy kahit ito ay free lamang po yung inyong account. Kasi po, ang TubeBuddy ay nagbibigay po ng 3 tags po na libre na pwede nyo pong idagdag sa inyong tag sa video content nyo po. Ito po yung free tags na binibigay po ng TubeBuddy kung hindi po kayo masyadong sanay mag-create ng tags. I-click nyo lang po yung positive sign dito o plus sign dito. Ma-add na po yun matik sa inyong tag sa video po ninyo. Since naabot ko na po yung 500, lagpas na po ako, magkukulay red po yan. Hindi po pwede. So, kailangan mag-delete po ako.
Basta ganito lang po ang gagawin nyo. Kapag hindi pa po kayo sanay mag-create ng tags, mag-install po kayo ng free lang. Kahit free lang po na TubeBuddy, makakatulong po ito sa inyo. I-click lang po yung positive sign dun sa in-recommend ng TubeBuddy na tags at matik pong madadagdag sa inyong tawag dito, sa inyong tags sa tags po ng inyong video. So hanggang 500 lang po, matik po pag nag-red magbawas kayo. At para naman po sa another 3 na libre pong tags na i-recommend ng inyong TubeBuddy, once na po na add ninyo ito, for example po itong tatlong tags na ito ina-add na ninyo, i-click nyo po yung save and then i-reload nyo po yung page na yan and then magre-recommend po uli ng another tatlong libreng tags ang TubeBuddy. So yan po yun. At isa pong ginawa ko is yung paglalagay ng end screen. Importante din po yan at makakatulong po sa pagdami po ng inyong subscriber, ng inyong WH at ng inyong views. So kung mapapansin nyo po dito sa right side may nakasulat na end screen. I-click nyo lang po yung lapis at mag-open po yan. At dahil nga po sa may nakalagay na po akong end screen, i-delete ko po para po mas maintindihan. At ayan nga po, dinidelete ko. Ito po ang mga pwede nyong ilagay sa inyong end screen. Ito po, import from latest video plus my 1 po na subscribe button. Ito po, 1 video, 1 subscribe. 2 video, 1 playlist, 1 subscribe. 1 video, 1 playlist, 1 video, 1 playlist, 1 subscribe. So, nasa sa inyo po kung alin po yung gusto nyong piliin dito na element. Sa akin po, ang pipiliin ko is ito pong import from latest video. At ang isa naman po ay ang end card. Dito rin po sa ilalim ng end screen, i-click lang po ulit yung lapis sa tapat ng cards. At ang pwede nyo pong ilagay dito ay hanggang 5 card lang po. Ito po yung magpa-pop up sa ibabaw ng video kapag play po yung videos ng viewer. Since meron na po dito, nakapag-add na po ako, i-delete ko po yung mga yan. Para po mas madaling masundan. So ayan po, malinis na. Wala na pong card akong nakalagay. Isi-save ko po muna yan para mag-take effect na wala siyang card. I-click lang po yung card, yung lapis, and then i-click po yung video. And then pili po kayo ng mga video content sa inyong channel na gusto niyo pong ilagay doon sa na magpa-plus po sa ibabaw ng video kapag pinanood ng user ang inyong video. Pwede rin po kayong maglagay ng ibang video galing sa ibang channel. Pero ako po, ang inilalagay ko po syempre is yung aking video. Kasi nga po, para yun po ang aking ma-promote. So, ito po, i-click lang po yung video na yon and then mapupunta po dito sa yung kulay asul. Hindi po dapat sa unang-una na pagka-play pa lang is lalabas na kaagad. At least, extend nyo po, i-adjust yung duration kung saan siya lalabas. So, ito po yung pangalawa. Click lang po ulit yung positive signs at i-click ulit kung video po ang gusto niyo ilagay. At ayan na nga po. And then another add po ulit ako ng isa pa. Dito nga po pala sa card na to, ang pwede nyo pong ilagay ay video, playlist at channel. Sa akin po, video lang. Nasa inyo po yun kung ano yung gusto nyo ilagay. Ayan, 3 na po. At inuulit ko po hanggang 5 lang po ang pwedeng ilagay dito. Video po ulit ang ilalagay ko. So, nasa sa inyo na po yun kung ano yung gusto nyo ilagay dito sa card. Kung video po ba ninyo o video ng ibang channel. O playlist mo o channel na gusto mong i-promote. So, nasa sa inyo po yung decision. And then, pag naabot nyo na po yung 5 cards, i-click lang po yung save na to. Ito po, itatry po natin na sobrahan sa 5 cards. Wala na po. Kasi naabot ko na po yung limit niya na hanggang 5 lang. So, hanggang 5 lang po ang pwede nyong ilagay dito na cards. So, i-click lang po yung save. Ayan po.
And matik na po, nalalabas yung card na yan kapag ka-play po yung inyong video ng viewers. Lalabas na po yan. At para naman po ma-check ang inyong score sa search engine optimization, gumamit po ako ng free account sa TubeBuddy para makita ko po ang resulta nito, ang score nito sa search engine optimization, magiging searchable sa labas at kung anong status nito. At inulit ko po, kapag may tama po kayong metadata, malaki po ang maitutulong nito sa inyong channel. Ang traffic po niya na manggagaling ay organic. Kasi po yung mga taong nag-research sa mga search engine o sa mga crawler ay i-recommend po ang inyong video sa mga ito. At ang manggagaling po dito na mga subscriber, na WH at views, lahat po ay legit. As in, hindi po lalagasin ng YouTube. Kasi po, organic nga po ang naging views, ang naging WH, ang naging subscriber. And I'm sure po naman, naranasan na ninyo kung ang sumali sa mga sub-to-sub at napansin nyo na after ilang oras, after isang araw, kinabukasan o gabi, lagas lahat ng mga nag-subscribe sa inyo at lagas din ang WH, lagas din ang views, sapagkat hindi po yun organic, hindi po yun allowed dito sa YT. Kailangan po lahat ng views nyo, ng subscriber, ng WH ay manggagaling po lahat sa organic. Hindi po galing sa mga paid service dapat, at hindi rin po dapat galing sa mga sub-to-sub o yung nakikipagpalitan po kayo o subscribe ko sa akin, isubscribe kita. I'm sure nagsasayang lang po kayo ng data and time, malalagas lang po yan. At kung ikaw naman po ay monetize na, ito rin po ay very effective upang ma-increase po ang inyong views. Yan po ay malaki po talagang maitutulong sa mga YouTuber, sa mga vlogger ng YT, sa mga may website. Malaki po ang naitutulong ng metadata sa ating mga channel o sa ating mga vlogs o sa ating mga website. Yan po ay napakahalaga sapagkat yan po ang tinitingnan ng mga search engine. At inuulit ko po, kapag wala po kayong metadata sa inyong video content sa YT, outside YT po, hindi kayo makikita ng ibang search engine. Searchable ang inyong content inside YT kasi nasa YT lang po yung magsisearch. Antimano po, ilalabas po yan ng YT kahit wala kayong metadata. Pero kung ang user po ay galing sa labas, hindi sa loob ng YT, hindi po marirecommend, hindi po makikita ng ibang search engine ang inyong channel. Doon po sa analytic, makikita nyo rin po kung saan ba nanggaling yung mga nag-search. Ito po, silipin natin saglit. Ito po, nag-load. Ito po sa reach. Ayan po, makikita nyo yung browse feature, yung other mga yan po. At saka kung saan nanggaling po yung mga search. Ito po sa Facebook, sa Google, Facebook. So, dyan po lahat maglalabas yung mga nanggaling. Makikita nyo rin po kung saan location ang galing yung traffic. Ayan po, mag-result po yun dyan. Ayan po, lahat ng country. So, kung ikaw po ay member ng YPP, ang kailangan mo na po is views, hindi na po WH. Yan na po ang importante. So, pagka may metadata po kayong inalagay, malaki po ang matutulong yan sa inyong channel para mas malaki po ang maging revenue nyo. May napansin nga pala ako dito sa aking bagong upload. Ito po, mayroong copyright claim. Kapag may copyright claim po kayo, huwag po mag-alala, hindi po affected ang channel nyo at madali pong ayusin ang copyright claim. Huwag lamang po yung copyright strike. Sa pagkakaalam ko, 3 beses lang. Pag naabot mo yon, delete ang iyong channel. So, kapag copyright claim lang, wala namang pong problema yan. Kung ikaw ay monetize, tapos may copyright claim yung iyong video, wala pong magiging problema. Ang option po niyan,
is pwedeng sharing kayo sa kinita, o kaya yung may naghabulang ng copyright claim, siya lang yung kikita. Yun lang po yung option yan. So kung ayaw nyo naman po ng may copyright claim, madali lang pong solusyonan yan. At siguro yan po ang gagawin kong next video, kung paano ba ayusin ang copyright claim. At yan lang po mga idol ang aking maibabahagi ngayong araw na to, kung paano nyo madaling ma-reach ang requirement ng YouTube kung kayo ay interesadong sumali sa YPP. Pero kung hindi naman po kayo interesado at gusto nyo lang po mag-share, hindi nyo na po kailangang lagyan ng metadata. Title, ayos na po yun. Pero kung interesado kayo sa YPP, lagyan nyo po ng tamang metadata. Ako naman po, kaya nilagyan ko ng metadata ang aking mga video content kasi gusto ko pong mas maraming makapanood ng aking mga videos, ng aking mga tutorial, para po mas maraming makinabang. Kasi po sa akin, sharing is caring. So, kapag nag-share po ako, at least naipapakita ko na nagkikare ako sa aking kapwa. So, yun lamang po mga idol. Kung kayo po ay sa tingin nyo ay nakatulong ang aking channel at hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa aking channel, huwag na pong magdalawang isip na mag-subscribe, i-like, mag-comment at i-share ang aking video sa mga kaibigan nyo na sa tingin nyo nangangailangan ng ganitong technique upang maabot kagad nila ang requirement ng YT kung sila ay interesadong sumali sa YPP program to ng YouTube. Marami pong salamat mga idol.